Ushers, pakikuha na lang po ng mga basura natin. Thank you very much, Brother Nico, Brother Joshua. Please remain standing po as we read the Word of God sa Lucas, Kabanata 13. Luke chapter 13, verse 18 to 21. Jesus said, "What is the kingdom of God like?" Ano daw po ang itsura ng kaharian ng Diyos? And to what should I compare it? It is like a mustard seed that someone took and sowed it into the garden. It grew and became a tree. And the birds of the air made nest in its branches. And again he said, "To what should I compare the kingdom of God? It is like a yeast." Ano ba sa Tagalog ang yeast? Amag? Libadura. Nagpapaalsa. That a woman took and mixed it with 3 measures of flour until all it was leaven. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming po salamat sa oras na ito. We come to you with an open heart and with boldness. Nais po naming magpapuno, matuto, at gumalaw sa kaparaanan na nais mo. Dumating kami ditong hungkag, uhaw, ikaw ang magpuno. Ikaw ang aming garantiya that we will be satisfied. Lord, bless our ears, bless our eyes and spiritual eyes of understanding. Open it, that we are in charge in the things of this world, because we are the head and not the tail, and you have given us the wonderful wisdom to become good stewards. Salamat po. Wealth and riches are ours, dahil ito po itinakda mo para sa amin upang makapagligtas kami ng maraming kaluluwa. At huwag kaming matakot na yumaman at umunlad, sapagkat pagtama ang puso, kasunod ang lahat ng mga ipinangako mo. Salamat po. Guard our hearts. Protect us. Holy Spirit, we welcome you in this place. Holy Spirit, rest in this place. Let your fragrance rest in this place. Bless us with all spiritual understanding, that we will be able to do good at all times. Holy Spirit. Ang aming espiritu ay konektado sa banal na espiritu na magsisiwalat ng mga bagay na hindi namin maunawaan. Salamat po. We entrust everything to you. The men and women, the young and adult, sila po ay pinagkakatiwala ko sa iyong mga bisig. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po kayo. At kaunting announcement lang po. Tuloy-tuloy ho tayo hanggang December 27. We'll have 2 services po, 9 a.m. and 11 a.m. And this coming December 27, ako ho ay may paanyaya sa ating kapatid sa biyaya ng Diyos Morong. At kausap ko si Bishop Greg, si Daddy kanina. He will be here for the first time na Pasko o pagkatapos ng Pasko. So he will be speaking for the 9 a.m. and 11 o'clock service. So ihanda po natin i-accommodate ang ating senior pastor. So let's go with the message. Ang mensahe ho na nais ko pong ibahagi sa inyo sa oras na ito ay pinamagatang the power of the little bit. The power of the little bit. Sometimes in our lives, gusto natin lagi malaki. Malaking bahay, magarang kotse, malaking sweldo, malaking church. We think about how to acquire this vast blessing. Gusto natin magkaroon ng 1 milyon na puhunan kaagad. But have we ever considered that God always started in something small? He chooses a nobody and turn it to be somebody. He chooses the small illustration. Dito ho sa tagpong ito, in the allegory, sa isa hong talinghaga, parable,
laging ginagamit ni Jesus ang salita o bagay na mustard seed. If you have faith like a mustard seed. Kung ikaw ay may pananampalataya o pananalig na kasing laki ng butil ng mustasa. At nakakatuwa, kung hindi pa kayo nakakakita ng butil ng mustasa, i-gulo-gulo nyo, i-google ninyo, makikita nyo, napakaliit. It's very tiny. But look how it will become with proper planting and germination of the seed, watering, and the sunshine, and everything, and the soil. Ito ho ay lalaki na napakalaking puno. These two brief parables are to do with small beginnings and great endings. Small matters. Kaya ho, kahit sa pagbibigay, our year-end giving, it doesn't mean na kung hindi malaki ang iyong maibibigay, hindi ka na makapagbibigay. You start with small. You start with the little penny. Many of us wants to give big, and of course, it's very good. Gusto kong tumanggap ng 1 milyon. Gusto ko din makapagbigay ng 1 milyon. Remember, always, it will be reflected on how you can manage and appropriate the blessings that you have. Ang pagtanggap ho ay nakasalalay lagi sa pagbibigay. Ang pagtanggap ay nakasalalay lagi sa paniniwala. Ang pagtanggap ay nakasalalay lagi sa pangako at salita ng Diyos. Walang tatanggap kung walang pangarap. Walang tatanggap kung walang hiningi. Bakit ka naman bibigyan ng Diyos ng asawa? Ayaw mo naman talagang mag-asawa. Ang lahat ng bagay ay hinihingi. And you need to enumerate it. You need to list down what you want and the desires of your life. Good life, you need to strive for it. You need to fight for it. Ang magandang buhay ipinaglalaban. Ang magandang buhay pinapangarap. At kung nais mong umalis sa komunidad na kung saan naroroon ka, ito ho ay hinahakbangan at sinasaklawan ng pangako ng Diyos. Pero kailangan mong magsimula. Mag-inquire ka kung paano ka makakautang sa pag-ibig. Ano ang proseso ng bangko? Ano ang proseso ng pagkuha ng papeles? Huwag kang matatakot na magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Diba? Sabi ng komersyal. Kaya kung wala kang alam, ikaw ay magtanong. Pag nahihirapan, magtanong, magpatulong. You cannot have it all. You cannot know it all. Wala hong ganung tao na alam niya na lahat ng bagay. Kaya may mga matatanda na dinadala sa iyo ang Diyos sapagkat sila ang magiging tagapayo mo para maging madali ang pagkakaunawa mo tungkol sa mga batas, tungkol sa mga salaysay na hindi mo kayang i-interpret at maunawaan na sa totoo pala, hindi pala mahirap, ito pala'y madali. Kahit mismo sa simpleng pagkain sa isang restaurant, minsan natatakot tayo dahil kung ito'y nasa Alabang, nasa Greenbelt, nasa Makati, you cannot go and dine in, pero meron hong mga magagandang restaurant, mura lang pala ang serving ng pagkain. Kaya mo naman pala, pero hanggat hindi ka pumapasok, hindi mo makikita yung menu. Pero dahil ikaw ay takot, may sweldo ka naman. Kaya mo namang i-date ang misis mo sa maganda-gandang kainan. Lagi kang nagtsatsaga sa turo-turo, nagtsatsaga ka sa ihaw-ihaw at isaw, at itlog na maalat, at itlog na kulay dilaw. Anong tawag doon? Tokneneng na may halong suka. Han, ito, mahal na mahal kita. Mga kapatid, ang pagmamahal minsan ay pinapakita sa ating mga regalo. It's not always the thought that will count. Gifts matter. Hello, gifts matter. Ang regalo ho'y napakahalaga. Ano kaya sabihin nung 3 haring mago? Sabihin nila kay baby Jesus, sabihin nila kay Maria at kay Joseph, well, it's the thought that counts. Present naman kami dito. No, they traveled in a long, long way and they brought gifts. Ito hong tatandaan ninyo. Your gifts will make room to great people. Ang regalo ninyo ang magbibigay sa mga malalakit dakilang tao. Because if you can give, you're opening the door for respect. Pag ikaw ay nakikitang nagbibigay, may mga taong gagalang sa iyo. Bakit ito consistent yung project natin? Isang tao pa lang yung ginagamit ng Diyos, nakakapagpa-feeding na tayo ng ganong karaming mga bata. At hindi ho natin siya kasama dito sa Pilipinas. At tandaan ho ninyo, siya ho'y Amerikano. Pero why I made him convinced? Hindi ako nangihingi sa kanya ng feeding program.
Pinapakita ko sa kanya, dahil nung tinulungan niya akong magkabahay, I detailed all the reports kung magkano yung mga perang ipinahiram niya sa akin. Nakukuha ho ninyo? Because if you are a good manager, if you can earn the trust and integrity, sasabihin niya sa iyo, sinabi niya sa akin, Kenneth, don't think about how you can pay me. Be healthy and be the hands and feet of Jesus. Because you can pay whenever you want. Yun ang magandang deal. Kasi sinisingil na niya ako last year. Sabi niya, Kenneth, ano bang plano mo doon sa binigay ko sa yung pan-down payment ng bahay? Sabi ko, ito plano ko, pero hindi pa ako makakabayad eh. Pero ang sabi niya, it doesn't matter. Sinusubukan ka lang pala. Simula ho last year, naging bukas ang kanyang isipan that this man is really a faithful man. Sunod-sunod. Pag ano, sige, di ba? Punta tayo sa Soro-Soro. Last year, nakadama din niya ng Jollibee treat. Because if you know how to manage what is not yours, God will give you much that will belong to you. Kaya kapag pinabili ka ng suka, isauli mong sukli. Ay, hindi na naman to kailangan ni Mami, hindi na naman mapapansin. You know, it's the little things that will make a difference. Kung ang maliit na bagay ay nakakaapekto, ang maliit na bagay din ay nakakasira. Ang anay ay maliit pero nakakasira. Ang isang wild na kuneho ay nakakasira ng buong pananiman. Ang isang baboy ramo ay nakakasira ng isang buong sakahan. Kung ang isa ay pwedeng makapagbago at makaapekto, ang isa din ay pwedeng makasira at makapagbigay ng kapahamakan. Isang kasalanan, isang kamalian, all the things that you have invested, when you live uprightly and because of one sin, you will lose everything. Isang kasalanan, isang kamalian, isang kasinungalingan, everything will be turned around. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, magpakaalam kayo at magpakabanal sapagkat ang ating Diyos ay banal. He is holy, that's why we need to be holy. We need to be holy. Holiness is the attributes of God. And without holiness, you cannot ever see God. Kaya you don't need to have sangtambak na memory verses. You don't need to be always going to this meeting just to say na ikaw ay maalam na. You need to start small. You need to start in the small meeting, in the small group, in the amount that you can hear this message. You need to start in 1 minute. Magsimula muna kayo mga kabataan sa pakikinig ng mensahe ng inyong pastor. Hindi kayo puro TikTok, hindi kayo puro landi, hindi kayo puro laro. Magsimula kayong magtiyaga na mapakinggan ang mensahe ng Diyos kahit 3 minuto. Start small. Hindi kasi po pwede na banal tayo paglinggo. Sa susunod na araw, iba na ang ating hawak. Xbox, PlayStation, Call of Duty. Tatawa-tawa. Mamaya, balik na ulit siya sa headset at sa gaming chair. It's the power of the little bit. Maliit na butas ay lumalaki sa simpleng gusot na dumadami. Hindi ho natin maiiwasan ang problema. Dadaan ho tayo doon. Pero pag alam mo na kasama natin ang Diyos, your problems makes you sharp. Pag may problema, lalo kang tumatalas. Pag may problema, lalo kang umaalab. Ewan ko ba sa inyo, lumalayo pa kayo sa ating Panginoon. Kailanman ay hindi lumalayo ang Panginoon. Ikaw ang lumalayo. Kaya ang sabi ng Biblia, lumapit ka at siya'y lalapit, papasukin mo siya at siya'y mananahan at may mga dalang himala at malalaking pagpapala. The thoughts of having the wisdom of God and the knowledge of God, mga kapatid. You might lose the numbers of your friends. It's okay and it doesn't matter. Sapagkat ang maraming kaibigan, it's not about the quantity. It's all about the quality.
Ito hindi ko maintindihan Bakit marami pang mga may asawa na bumabarkada pa? Ang dami na ng anak, bumabarkada pa, gumigimik pa. Hindi ma-capture ng aking MS-DOS. Alam niyo yung MS-DOS, Disk Operating System, na noong mga 1990s, mga verbatim 3-port floppy disk pa, hindi ma-capture ng aking Disk Operating System na when you are married, your best friend should be your wife. Your wife is not your enemy. Your spouse is not your enemy. Siya ang ating kakampi. Sila ang ating kakampi. Kaya huwag kang mahihiya kung ikaw ay may nararamdaman. Sabihin mo. May nakaway ka sa opisina, ikwento mo sa asawa mo. May utang kang dapat bayaran, ikwento mo sa asawa mo at kayo'y magpanalanginan. Ano ang itsura ng kaharian ng Diyos? Ito'y katulad ng isang butil ng isang mustasa. You will not appreciate small things. You will not anticipate that this small thing can bring a much better blessing. Kaya, ang ating dapat maunawaan dito sa ating pag-aaral, small beginnings will have great endings. Jesus always compares the kingdom to something small. Because when it grows, it doesn't depends and feed on His own self. Kaya kapag ang isang binhi ay naitanim sa tamang lupain, maraming naitatanim pero madaling mabunot. Maraming mga itinanim pero namamatay because of insufficiency of nutrients. But when you are planted in the house of God, you will flourish. Anong sabi? Pag ikaw ay nakatanim sa tahanan ng Diyos, ikaw ay nakatanim sa biyaya ng Diyos. And I'm looking forward by 2021. Pastor Kenneth, magkano ba yung feeding program ng 50 mga bata? 5,000 lang. Pastor Kenneth, ako naman, kami naman ni Mrs. ang magpi-finance niyan. Alam niyo, ito na yung kultura natin Kahapon, nag-lunch kaming mga kalalakihan. At usually it's either me and Brother Harney ang nagbabayad pag kumakain kami. Si Brother Harney muna kahapon ang taya at nagbigay ng 1,000. Pinatakbo kay King. At ang sabi ng isang kapatid, sabi ni Brother Abed, Brother Harney, wag na, bayad na. Alam niyo, masarap po ang nililibre. Pero masarap po ang nanlilibre. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And I want you guys that will come into a season. Sa mga panahon ngayon, hindi ka makabigay, wala kang may embag, okay lang po yun, walang problema doon. But the determination, the desire, should be alive. Lord, I want more. I want to become a blessing in our church. I want to bless my pastor. Ibe-bless ko yung pastor namin, maunlad na naman yan. Ano kaya, next year, iba naman ang ating maging isipan na. Let's give more. Kulang pa ng isang camera, Pastor, 75,000 yan. Ako nang maghuhulog sa credit card. Hello! If you will start now, you will not delay the impending big blessing that God will give it to you. Hello! And I want more givers in this church. Kung wala kayong malaking halaga, pero gusto nyong pumayat, yung pag-order nyo lagi sa add to cart at Shopee at Lazada, you can start with it. Hindi mo na ako bibili. Yung pa isa-isandaan ng mga shampoo at mga i-accumulate mo yon. Then you'll see, uy, meron pala akong extra 3,000 doon sa sweldo ko. Teka, ibibigay ko ito sa proyekto ng Panginoon. Or maybe, Pastor, kaming De La Cruz family or kaming mga Gonzales family, kami naman ang magpapakain. Saan nyo ba gusto magpakain, Pastor? O kaya, gusto namin pakainin lahat ng leaders ng church sa Max. Okay? So, we will pay for the worship team. Alam niyo, napakasarap noon. Napakasarap. Amen! Hallelujah!
Ako naman ang magpapakain ng binalot next week. Hallelujah. Yun yung mga magandang pakinggan eh. Pero, it's all about giving. It's all about, there's no receiving without giving. Kaya, maganda yung, pag nagyaya ka, huwag kang mag-i-expect na may mag-aambag. Pag nagyaya ka, ikaw lagi ang taya. Tap your shoulder. At ang maganda, listen to this, kahit hindi ka dadalo doon sa pagtitipon, mag-ambag ka. Kahit hindi ka kakain doon sa samahan at lupon, magbibigay ka. Hallelujah. Amen! Hindi naman ako dadating dyan eh. Hindi ko naman makakain dyan ambagan natin eh. If you will not release what is something in you, God could not replace it and fill it up. Paano ka bibigyan ng Diyos ng bagong sasakyan? Eh ayaw mong ipagamit at ipagsundo ng ibang mga kapatiran na matatanda na walang masakyan na gustong magsimba. This pattern often disappoint us. Paki-flash nga doon sa screen. Take note of this. It often disappoints us to start small. Oh, pupunta ka sa church na walang aircon. Jahe, wow. Manila boy ako. Tapos, sa Binyan Laguna ako may assign. It is disappointing. But who would see and who would anticipate what will happen after 10 years? Alam nyo, after 10 years, since this 2020 and 2030, I believe there will be greater miracles na mangyayari ho sa atin. Pasama ng pasama ang daigdig, pasama-sama, mas titindi pa ang virus. At ang mga politiko ay lalo pang mas magiging gahaman, pero ang simbahan ay magiging maunlad at mayaman at dakila. After 10 years, from 2020 to 2030, I believe yung atin ng mga hinihit, ma-reach out natin. Kasi nga ho, pag nanatili kayo, anong sabi? Kung kayo, if you abide in Him and His words abide in you, ask that you will receive. Sa ibang translation, ang sabi, ask whatever you wish. It's more than the basic needs of life. Pag sinabing whatever you wish, it's more than what you could ask for. It's more than food, shelter, and clothing. It's more than about having a college degree, but whatever you wish. Whatever you wish. Pag sinabi yung wish, ito ho ay lagpas doon sa normal mong pangangailangan. Ba't ka hihiling ng natatanggap mo na? Eh, ibinibigay na nga ng Diyos sa iyo lagi ang pagkain, tinapay. Hanap buhay, meron ka na. But when you say, whatever you wish, it is whatever you want, it is exceeding above your standard. It is exceeding about what you are compensated for right now. Kaya ang nangyayari, marami ang nagsisiksikan sa average life. Because they just want average problem. Average problem results to average blessing. But great problems will lead you to great blessings. Hallelujah. Isang maliit na bagay, but you cannot understand it, that it would prepare something big and noticeable from the very beginning. Ang pagsasimula ay masalimuot. Ang pagbili ng bahay ay mahirap. Ang pagkuha ng isang brand yung sasakyan ay mahirap, mabigat. Gusto mo ng bagong sasakyan? Matuto ka munang mag-drive. Gusto mo ng sasakyan, kailangan mo na may lisensya ka muna. Eh, meron gusto ng sasakyan, walang lisensya. Mai-impound yung kotse mo pag wala kang lisensya. There's always have to be the basic.
For the leaven to have an effect on the dough, it does not need to be very big. Just a tiny sangkap ng libadura. Ito ho ang magpapaalsa sa isang buong pandesal at sa isang buong monay. What is the kingdom of God like and what should I compare it? Mustard seed. Tingnan ho ninyo. Pag ito ho ay itinanim, ito ay magiging isang puno. At hindi lamang ang sarili niya ang makikinabang. May mga ibon na makikinabang at lililim sa iyong mga bunga at sa iyong mga sanga. Kaya kapag ka pinagpala ka, hindi para sa iyo. Ang kasaganaan ay hindi para sa sarili. Ito ay para ibigay at ibahagi sa mga duwagi. Why would I pray for a big amount of money? Why would I ask for you to raise a 5 million pesos? It's not for my personal pleasure. It is for the pleasure of God. Sapagkat pag napasaya natin ang ating Panginoon, at naging siyang maligaya, tayo magkakaisa. Ang langis mula sa ulo at balbas ni Aaron ay dadaloy hanggang sa ating mga talampakan. When you have the anointing, open check, wala hong limitation ang pagpapalang pwede sa inyong ibigay sa atin ng ating Panginoon. God has given us the power to get wealth. And God wants us to be humble. That's why we are starting small. Kung una kayang binigyan ako ng Diyos ng supporter at mga donor na mayayaman, baka yumabang ako. Kaya ang ibinigay sa akin ng Diyos ng una, mahihirap, mahihina. Para kung may maidagdag man na merong kakayanan, wala silang pwedeng ipagmalaki dahil wala pa sila, maunlad na ang gawain ng ating Panginoon. Wala pa sila, ang Diyos na ang ating inaasahan. Kaya walang ibang pwedeng magmalaki, kundi ang ating Panginoon, ang ating kailangan sa bawat oras at pagkakataon. Walang makakapagsabi sa akin, sino man sa lugar na ito, hanggang mamayang second service, na nagsasabi na, si Pastor Kenneth ay sa pera lang umaasa. Walang makakapagsabi niyan. Walang makakapagsabi na, naglingkod ako dahil sa pera. Walang makakapagsabi. Sapagkat pumunta ako dito na nagtitiwala sa Diyos, binata, at walang love life. Pero nung naglingkod ako sa binyan, kahit marami silang itidukso sa akin, si Kati pa rin ang nagwagi. Sapagkat yun ang nakatakda. Kahit merong mga pagkakataon na may matandang umiiyak sa akin, ba't mag-aasawa na si Pastor? Bakit kaya man hindi mag-aasawa si Pastor? Binata naman. Baka mapabayaan ng church. Bakit ko pababayaan ang aking unang pag-ibig? Ang aking unang pag-ibig ay hindi ang gawain at ang simbahan, hindi ang aking asawa at ang aking mga anak. Ang aking unang pag-ibig ay ang ating Panginoong Hesus. Pag inibig mo si Jesus, mamamahal mo ang iyong biyanan. Hallelujah. Pag inibig mo ang ating Panginoon, mamamahal mo ang iyong kaaway. Pag inibig mo ang ating Panginoon, iniwanan ka man ng marami, magdaragdag ang Diyos ng mas marami. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Listen to this. Engagement and presence. Engagement. Pag sinabing engagement, you need to be involved. You cannot be a spectator and believe for big things. You cannot just watch me and listen me preach if you will not engage. Para mas malinaw sa inyo, engagement. Di ba, bago ang kasal, merong engagement ring. May proposal. You're blessed with the message. Amen. Hallelujah. Ang dami mong notes. But unless you will engage, you will not propose. Lord, make me a vessel. Make me useful. Sa biyaya ng Diyos, it will not operate. Engagement brings delivery. Kahit ang sasakyan ay napakaganda, pag hindi mo ikakambyo sa primera, sa segunda, hindi ito aandar. Kahit i-start mo to ng maghapon at sasabihin mo, ikaw ay naka-velocity pa ang gasolina at full tank ang kotse, unless you engage, it will not move forward. Tama ba sa mga driver na naririto kahit naka-motorsiklo? If you will not engage, you will not move any further. Engagement.
Kailangan ikaw ay sumali. Kailangan ikaw ay gumalaw. Kailangan ikaw ay makiisa. Kailangan ikaw ay umintindi at matuto at gumalaw bilang isang disciple ng ating Panginoon. Kailangan ikaw naman ang gumawa ng ginagawa nung nauna sa iyo para yung nauna may upgrade ng ating Panginoon. At ikaw na gumagawa ay maging maligaya that whatever you do, do it heartily unto God, not unto men, but for the glory of God. In the business, in your job, do it for the glory of God. Huwag kang sisip-sip sa boss mo. Ang lahat ay hindi marunong mag-flash sa opisina ng kanilang inihian, ikaw ang mag-flash. It's the little things. Hindi nagpapatay ng ilaw dahil kumpanya naman ang magbabayad nito. Yung malasakit mo sa pagtitipid, nakikita ito ng ating Panginoon. Ang mga taong bulagsak at burara ay walang mararating. Ang mga taong walang concern sa pagtitipid ng tubig at kung mag-toothbrush ay bukas lagi ang gripo at parang sa kanila ang Prime Water at Laguna Water at Maynilad, pero sa totoo lang, ang mga magulang ninyong nagpapakahirap magbayad ng inyong tubig. Hallelujah. It's the little things. Engagement and presence rather than the size seems to be what matters for Jesus. Hindi lahat ng matatangkad ay ganap ang lakas. Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Ang iba'y nagpapastor. Hindi nyo narinig. Hindi lahat ng matalino ay may magandang posisyon. Yung hindi nakapagtapos, yun ang may-ari ng kumpanya. It's not about your position or conditions in life. Kaya pag pumunta kayo sa sementeryo, mabigat ang pakiramdam. Sapagkat dapat sila may mga naisulat na aklat at naitayong negosyo. Hindi nila naitayo dahil sila'y natakot magsimula. Mga pamilyang nabuo na sana'y may masayang tahanan at mga anak na naitaguyod. Natakot sa mahal ng gatas. Natakot sa cesarean. Natakot sa pagtutustos. Pag ikaw ay natakot, wala kang mahahakot. Pag ikaw ay natakot, wala kang mahahakot, wala kang makukuha. If you fear a lot of things, you will not see the beauty of this life. Tingnan nyo ito. Jesus compared the kingdom of God to a common ingredients. Common, little things. But what would be the result? Uncommon products. Hindi ho muna si Jesus nag-form ng super team, ng disciple team. Ang pinili ho niya mga sirang buhay. Tax collector, mga mangingisda, at yung iba doon ay mga, alam niyo yun, hindi kagandahan ng buhay. Jesus did not form a super first 12 team na magaling sa theology, kabisado ang ganito. What Jesus did is, He walked in the seashores and looked for ordinary men. Sapagkat ang gusto ng Diyos, yung lakas mo at galing mo, sa Kanya mo lang ipagkakatiwala. Ako, I have never thought na we could be able to purchase this kind of equipment. Sa equipment pa lang natin, baka nasa kulang-kulang na kalahating milyon na ito. Equipment pa lang. Yung renovation ho natin last 2019, 440,000 ang atin nung nagastos. Where did it come from? Saan ho nanggaling ito? Sa mga kapatiran, sa inyo, na naniniwala, worth it ang gumastos para sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ako ho yung tipo ng tao na marunong magtipid, marunong mag-budget. Pero pagdating ho sa gawain ng Panginoon, hindi ho tayo marunong magtipid. Nag-birthday ang ating bishop nung 70 years old siya. What we have given is 70,000 pesos.
Hello? Hello? Walang nakagawa nun. At ang Diyos ang maluwalhati at mapapurihan. Kaya sabi ni Pastor Rodel, Kenneth, gusto ko ikaw ang preacher ko sa huling Sunday ng December. Maigi naman. Because I want the financial anointing to set our minds for 2021. Pag wala kang pera, mahirap. Let us be honest. Pag wala kang pera, mahirap ang buhay. Magpakatotoo tayo. Huwag yung sasabihin, Pastor, kung ano na lang, kalokohan. You need money. You need the financial prosperity. Ang sabi ni Andrew Wommack, na isa sa mga prosperity preacher na nagtuturo ng balance blessing, at ang sabi niya, financial prosperity is not about money because money is the byproduct of the anointing. Pag sinabing byproduct, resulta, bunga. Because the real source of the blessing is our obedience. It is our trust in Him. Are you willing to manage the blessing that God has entrusted for you? Because if you cannot take over, who will take over? Financial blessing is all about our complete trust in Him. That your potentials can be converted into a consulting firm. Lahat tayo may potential, sabi ni Dr. Miles Monroe. But the problem is, you don't want to use it. You don't want to test it. You are so afraid to jump onto something na hindi mo naman usual na ginagawa. Because uncommon blessing will always be based on uncommon action. Kaya, as I see this in life, I keep on jumping, getting out from the comfort zone. Kailangan umaalis ka lagi sa comfort zone mo. Kasi pag nasa comfort zone ka, secured ka. Pero pag umalis ka sa comfort zone at ikaw ay nagkaroon ng mga kapanganiban, doon mo masasabi, I look up to the hills and to the mountains. Where does my help comes from? Yung mga panahon na hindi ka na kayang tulungan ng mga taong inaasahan mo noon. Pero dahil ikaw ay nasanay na magtiwala sa maliliit na bagay, pag malaki na ang iyong kalaban, you can look back 14 years ago when I decided to become a pastor. God never failed me yet. And He will never fail me. Hanggang sa mga susunod na darating na panahon, hindi niya ako binigo noon, hindi niya rin ako bibiguin mamaya, bukas, at sa darating na 10 taon, sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Kung nararanasan mo, ipalakpak mo ang iyong 2 kamay at ipadyak ang iyong 2 paa, nasa akin ang himala at biyaya ng Diyos. Sa Luke chapter 21, verse 1 to 6, pasadahan lang natin ito ng kaunti. Nakita ng ating Panginoong Hesus ang mga mayayaman ay nagbibigay ng kanilang handog at kaloob sa offering box. Pero nakita niya ang isang mahirap na balo at inihulog ang isang maliit na kusing. Sino ang pinarangalan ng Diyos? Yung mayayaman o yung mahirap na balo? Yung mahirap na balo. Why? Because she gave most of her wealth. That is her wealth. Alam niyo po ba mga kapatid, ang tunay na litmus test sa atin ng pananampalataya, it will always zero in when it involves money. Bakit ko nasabi? Sapagkat si Judas ay nagtaksil dahil sa pera. Nakukuha ho ninyo, marami hong mga pagkakataon ang tao huway nasira sa pananalapi. Ba't ba sila pumapasok sa mga illegal things? It's because of money. Pero ito ho'y hindi naririnig ng marami sa iba't ibang simbahan na dapat ang pera ay itinuturong mapangasiwaan. Hindi tayo susunod sa pera. Hindi dapat pag-araw ng linggo, kung ikaw ay hente, nagtitripping ka, kung ikaw ay may negosyo at may tindahan, dapat ang araw ng linggo, sarado.
Hindi ka nagdi-deliver ng produkto pag araw ng linggo. Amen, Brother Ariel. Pag araw ng linggo, nandito ba si Brother Ariel? Wala pa. Akala ko si Brother Ariel eh. Sino ba ito? Si Brother, asawa ni Sister Jocelyn pala ito. Kailangan pag araw ng linggo, tayo hong lahat. Ang focus natin ay sa Panginoon, no matter what. Ang araw ng linggo ay araw ng pamamahinga at araw ng pakikinig at date natin lahat sa ating Panginoon. Huwag kang nagmamadali, huwag kang nababalisa, huwag kang mag-alala, sapagkat bukas naroon na ang kasagutan sa iyong mga pangailangan. Unahin mo ang Diyos at siya ang bahalang magbigay sa iyo ng kasunod. Sabi nung isang kapatid, Pastor, narinig ko kayo naghamon sa radio nung last Wednesday. Sabi ko nung last Wednesday, lahat ng nakikinig nito, lahat ng naabot ng tinig nito, na napapagpala ng sinasabing, bless na bless kay Pastor Ken, na nakikinig ngayong araw ng Miyerkules, magkaloob para sa gawain ng radio ministry. May nag-message sa akin kahapon. Everything will start with the desire. The desire. At ang sabi niya, Pastor, kanina hong umaga, binigyan ho ako ng aking kapatid ng pera. At bukas ho, pagdala ko sa gawain, ibibigay ko ho yung 500 pesos na hinamon po ninyo. Alam niyo mga kapatid, it's the little things. Walang 1,000,000 pag walang 5 piso. The small things matter. Walang 100 pesos kung walang 20 pesos. At walang 20 pesos kung walang 10 piso. Ako yung natutuwa dahil every Sunday meron tayong isang kapatid na nagbibigay sa akin personally for my ministry and for my personal needs. Nakalagay yun lagi, Pastor Kenneth, 20 pesos. It really breaks my heart. Kasi minsan sa sobrang pamilyar natin, hindi natin namamalayan, napapabayaan natin ang pangunahin. Di po ba? Tap your shoulders. Sometimes when we see the things that are commonly appearing in our lives, familiar naman, nasanay na kayo. And sometimes you forget to do the least that you can do. And sometimes we breed contempt. Familiarity breeds contempt, ang sabi ho ng isang kasabihan. When there's too much familiarity, hindi mo na pala namamalayan, kailangan mo palang maglingkod sa lingkod ng Diyos. Kaya minsan, pagka yung mga staff, napapagalitan ko sila, sabi ko, baka nagiging familiar na kayo. Kaya si Aren, minsan, iyak yan eh. O, teka, di ba, ito yung, hindi, pastor ho, nasa minutes of meeting eh. Bakit? Pagka ba nasa minutes of meeting, hindi ko na pwedeng baguhin? Hello? Ako ang pastor at kayo ang tagasunod. I'm open for a lot of suggestion. But when there are things that need to be changes, especially for the good of the people. Amen, Brother Aris? Yan o. Pag nagpapatuwid, tiyak ang inyong pagudlan. Pag nasasaktan, tiyak na tinatamaan. At pag mahapdi, ibig sabihin may sugat. Kaya ang sugat, hindi inaaruga. Kailangan ng sugat ay pinagagaling. At ang magpapagaling lamang ng mga sugat na yan ay ang salita at katotohanan. Don't let your wounds hurt you. Let it be healed and make it scars, and let those scars be turned into stars. Small beginnings, much discouragements. Little is much if God is in it. Little is much when God is in it. Ang kakaunti ay makapangyarihan kapag alam mo na ang Diyos ay naroroon. Ang kakaunti ay kapakipakinabang pag alam mo na ang Diyos ay naroroon. Kaya kapag ikaw ay nagsimula ng kakaunti at medyo pangit at
dispalinghado ang iyong mga kasama, you practice to polish them. Because remember, in the days of David, ang kasama niya sa cave Adullam, mga bigo at mga walang pangarap. Pero dahil naturuan niya, at napahinuhod niya at napapaniwala niya, ang sabi ni David at the age of 80 years old, nagsasalita sa ganitong pagpupulong, parang masarap ata ang Wilkins na tubig. Hindi, joke lang. Masarap ata ang tubig sa Bethlehem. But by that time, Bethlehem is a dangerous place. Pero what the people did, yung mga, hindi elders mga generals. Pag sinabing generals, they are the fighting people. 3, 4, nagpulasan at nagmadali. For just 1 hour, bumalik agad, dala ang mga karwahe. At ang sabi nila, nag-uunahan pa, mahal na hari, ito ho ang tubig na nais ninyo. Ba't kaya nila ito ginawa? Dahil may nagtiyaga sa kabiguan at kabulukan ng kanilang pag-ugali. Huwag na huwag kayong mananawa na magturo, lalong-lalo na sa mga pasaway. Tingnan mo ang iyong sarili. Huwag na yung katabi, tingnan mo yung sarili. Kung hindi ho ako pinagtiyagaan ng mga magulang ko at ng tatay ko, palagay ko, dispalinghado din ho ako. Pero dahil ako ho ay nagpatuwid, I remain in the culture of honoring not just my father, but my spiritual father. That's why God is blessing me. And every time I wake up, as I look into my wife, and sometimes do my first kiss, in the morning, walang sipilyo, I'm reminded, I'm living in the blessing of the Lord. Sapagkat nagsimula kami na hindi kami magkaintindihan. Nagkatagpo kami na hindi ko chinek kung anong kanyang family background. Nagsimula kami just as we are and just as it is. Parang pag binentang second hand, as is where is. Kaya pag tinanggap mo, sisiguraduhin mo kasama niya ng biyanan. Di ba, Pastora? Kasama niya lang. Kung yan ay may mga kapatid na mahirap, tungkulin mo na minsan isang punto ng buhay mo, kakatok yan at mangungutang sa'yo. At huwag kang magre-reklamo kasi mahirap pamilya niyo. Hindi. Pag pinakasalan mo ang isang tao, kasama yan hanggang Bicol. Amen. Huwag kang alam nila, ikaw ang medyo nakakaangat Di ba? And remember this. When God can trust you with small, He can trust you with big things. I will leave you some scripture. The parable about the mustard seed and the tree is a parable para sa atin hong lahat. The living bread. The big loaf is intended for us. Don't quit and don't judge your efforts. Kung hindi ka nakapaglingkod noon, hindi ka nakapagtiwala noon, okay lang, but you have to adjust. You have to turn and adjust the frequency. The seeds we sow today will grow great crops in the right season. For we walk by faith, not by sight. Having believed, you were marked in Him with a seal and the promise of the Holy Spirit, and who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption. It is the Holy Spirit as our deposit guaranteeing that until the redemption of those who are God's possession, lahat ng mga pagmamayari ng Diyos ay may tiyak na kaligtasan at may mamanahing sigurado. Magmamana tayo ng mansyon sa langit. Pero kung pwede ka naman magkamansyon sa lupa, bakit hindi mo kayang pangarapin? Marami kasing nagsasabi na, sana bumalik na ang Panginoon para matapos na lahat ng ating kahirapan. Don't just ask for the coming of the Lord to get out from the problems. Problems are meant for us to be strong in the Lord. Babalik ang Panginoon sa panahon na gusto niyang bumalik. Babalik ko siya. I hear and teach about hell and heaven. But the good thing is, while we are here on earth, do your job. Participate. Sing into the altar. Join the music ministry. Sali po kayo sa men's ministry.
Kung wala kayong means of transportation, susunduin kayo ni Brother Harney. Kaya naman, next year, huwag kayong magtataka kung si Brother Harney ay may bago na ring SUV. Sapagkat pag pinapagamit, pinapaltan. Hello? Sapagkat ang sasakyan, hindi kinukumutan, ginagamit, sinasakyan, pinupunta, inaakit ng bundok. Meron akong isang kakilala. Ang kanyang sasakyan, laging nakakumot. Nakakumot kasi mamahalin eh. Luxury car. Kita niya lagi, himas-himas. Laging nagugurlisan. Sabi niya, paano ba ito nagugurlisan? Yung pala, every night, may pusang natutulog doon sa ibabaw ng kanyang kotse. At nadadaanan ko lagi ito sa subdivision ng aking ama. 2 SUV at isang BMW. Pero pagpapasok sa opisina, nakatayo sa bus. Sabi ko, Brad, di ba si ano yan yung tatay ng barkada mo? O, bakit pagka lagi kong makikita, nakapila doon, nag-iintay ng BBL na ba sa Susana Heights? Mahal daw ang gasolina. Mahal daw ang gasolina. Pagka idinagdag, gamitin mo. Sapagkat habang ito'y naluluma, masaya ka doon sa pagpapala ng ating Panginoon. Hello? Bumili ka ng aircon, mahal ang kuryente. Malamig na naman ngayon. Mga anak, mag-electric pa na lang kayo. O, wag na kayong gagamit ng water dispenser. Ha? Malaki ang kuryente ngayon. Malaki ang binayad natin ng lockdown. Pagka ganun ho, ibenta nyo na. Ibenta nyo na sa sulit.com. At marami pang makapakinabang noon. Pag may sasakyan kayo hindi ginagamit, ibenta nyo na. Sapagkat pag walang pakinabang, mas lalo itong nasisira. Amen? God is a jealous God. Yung sobrang pag-iingat, ang tawag ho doon ay Pamanginoon. Sobrang ingat mo sa cellphone. Sobrang ingat mo sa sapatos mo. Natapakan ni Brother Bernard yung bagong sapatos ni Aris. Paano na yon? Di ba ang biruan lagi, binyagan na yan, tapakan na yan. Ang lahat ng bagay ay naluluma. Pero ang pangako ng Diyos at pag-ibig niya laging sariwa bawat umaga. Palakpakan natin ang ating Panginoon. For our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. Sa Romans chapter 8 and 2 Corinthians chapter 4:17, pansamantala lamang ho ang pagsubok. At alam niyo na nandito kayo sa lupa, sa planetang ito, na masaya kayo. Yung isa nga na kaibigan natin dati nating kaibigan, she has all the money that she could earn and she could buy everything. Pero hindi siya makabili. Hindi siya makapag-travel abroad. Bakit? Kasi wala siyang tamang birth certificate at hindi makapag-avail ng passport. Hindi makapunta ng Hong Kong, pero kaya naman pumunta ng Hong Kong. Ayan, nag-lockdown na. Nangamatay na yung kanyang nanay na pinangakuan niya mag-Hong Kong. Hindi pa rin nakapunta sa Hong Kong. Sapagkat ang pera, pag binantayan mo, matatakot ka. Kapag ang pera ay kinuwenta mo, ikaw ay panghihinawaan at panghihinayang. Pero pag ang buhay mo at inialay mo sa Panginoon ang lahat ng bagay, hindi ka matatakot sa inflation at sa mga nangyayaring kahirapan. Sapagkat dumating man ang kahirapan, may plano na ang Diyos kung paano ka ingatan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mark this word. I know you knew it. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Let us bow our heads and let us pray. Dakilang Diyos sa aming Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Shut the door of the things of the past. Sarhan mo na po ang pintuan ng nakaraan. Kung kami man ho ay may mga kaibigan na umu-impluwensya sa amin, umi-impluwensya sa amin ng mga masasamang bagay, Lord, we pray that you shut the door. Open a new door. Because you are the great I am and the giver of new things. And Lord, let this December will be a sign of our total redemption. The real joy of Christmas. Na Panginoon, dati nga po, kantsawan namin at biruan na
June pa lang, Pasko na. Pero ngayon, parang ang mga tao ay hindi masaya sa darating na Pasko. Kantsawan, nalalabas na si Jose Marichan, and let us sing Merry Christmas. But we are now approaching in Christmas. Pero parang ang mga tao ay lupaypay. Because the real meaning of this season is that little boy, that little insignificant boy will be the king of our hearts, the king of our joy, the King of all kings, that little insignificant boy who was born in a manger. Hindi pinanganak sa St. Luke's, hindi pinanganak sa Makati Medical Hospital. Walang marangyang pagsalo. Walang apartel at magandang tahanang sumalo. You became poor and humiliated. So that as we are sons and daughters, will gain momentum and will gain respect. That it is He who is the author and the finisher of our faith. You are the author, Almighty God. Ikaw ang may akda. And He who began a good work in you will complete it and accomplish it. Huwag ho kayong mamamatay na mahirap. Huwag kayong mamamatay na walang pinagkatandaan at walang tinalikurang kasalanan. Mabuhay po kami ng may katwiran at kabanalan at alam sa iyo. Itama ang mali. Isuko ang dapat isuko. Maging kaming totoo sa iyo. Maging kaming totoo sa iyo. Our giving, our sacrifice of praise, the fruit of our lips, giving thanks that what we have and we will have, you are the giver of all gifts. Bless us indeed and enlarge our territory. Make our church be the influential church for the 2021. Make our church become a blessing to the families. Not just here, but abroad. Napakasarap na masusubukan namin kami naman ang tumulong sa India, tumulong sa Pakistan, tumulong sa Nigeria. Kami naman mga Pilipino, dito po sa Timog Silangang Asya, isang Pilipino sa Pilipinas na may simbahan, nagtitiwala sa Diyos. And Lord, I pray, so those who will be able to listen this message will be able to give and sow a significant seed. Pesos man yan, dollars man yan, or even a larger gift. Our God is more than enough. Mayaman ka, wala kang anak, o ikaw ay matandang balo, ulila, pero kabilang ka doon sa mga mayayamang pamilya, you cannot bring it to heaven. But if you give it to our church, yang iyong payat at maliit na kaloob na 1 milyon ay babago ng maraming kabataan. Babago ng maraming musmos. Kaya Panginoon, abutin mo ang bawat may kakayanan. Kaya namin ito. You have the power to convict us. At sa mga kasama na ho namin, mga partners at members ng church na ito, I pray that they will come to arrive that it is more blessed to give than to receive. And those who give cheerfully and sow bountifully will reap bountifully. Give us open hands for open heaven. Kaya salamat po that we will be a comfort to other people. We will be a living message and a testimony that even though they cannot see God, they see Jesus in this body and in this life. All honor and all glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po tayo maghiwa-walay, please all stand and I will give you the final blessing. See you again next week. Regularly, mag-register po kayo doon sa ating website for your reservation ng seat. We have a good social distancing po dito sa ating lugar.
At kung ano komportable kayo, alas 11 ng umaga, you can come on as well. Raise up your both hands and I'll give you the final blessing. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you the shield of righteousness and favor. May He give you peace. Shalom. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you po. And as we prepare for the second service, God bless po. Magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain kayo ng ating Panginoon.